Panginoong Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Yung mga moment, Panginoon, na kagaya nito na pinag-aaralan namin ng taos-puso ang iyong mga salita para maihatid namin sa mga tao na aming nasasakupan ang angkop, tunay, wasto, at mga pangungusap na siyang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Kung kami ay magkamali, mapapahamak po ang aming mga tagapakinig. Kaya sa aming pong mga kamay nakasalalay ang usaping ito na napakahalaga. Tulungan niyo po kami kung ano ang dapat namin gawin. Isinasangguni po namin ito sa inyo sapagkat banal ang inyong pangalan na hindi dapat na binabawasan at hindi dapat na dinadagdagan. Panginoon, ituro niyo sa amin ang mga dapat namin gawin dahil kung may mga panahon pa na dapat namin ituwid ito sa aming mga kapatiran, ay gagawin po namin kung naaayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami, sana ang organization namin, Panginoon, na ito na hindi naman kalakihan, kung ito ay tutulungan niyo at igagawad ninyo po ang bendisyon, ay tunay po na magwawagi po ang inyong kagustuhan. Kaya sana huwag magsawa si Brother Ador, si Brother Anthony, yung lahat po na tumutulong sa amin pong samahan na ito na Panginoon, gamitin niyo ang mga kapatid namin ito na instrumento para kung ano man po ang mga pagkakamali na nangyayari ngayon ay maituwid. Sinabi niyo po sa banal na kasulatan na kung mapapahamak ang aming mga tagasunod, ang kanilang mga dugo ay sisingilin niyo sa aming mga kamay. Lord, seryoso po ito sapagkat pangalan niyo ang nakataya. Tulungan niyo kami kung ano ang dapat namin gawin. Ang hangad lamang po namin ay mapapurihan kayo, mapaglingkuran kayo ng tama. Gabayan niyo kami. Hayaan niyo, Panginoon, na lumalim ang aming mga kaalaman tungkol sa banal na pangalan niyo. Sapagkat maging kami, Panginoon, ay dito nang hahawak na sa pamamagitan ng tama at wastong pag-aaral, tamang konklusyon, na sa pangalan lamang ni Jesus, meron kaming buhay na walang hanggan. Hayaan mo, Panginoon, na matuto kami. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Magandang lesson natin ngayon kasi itong sa Acts 4. Si brother inaantok na. Ano verse po tayo magsisimula? 5. Sa 5. 4. 5. Chapter 4, verse 5 hanggang 22. Hanggang 22. Babasahin ko na po. Sige. Alam mo, maganda magbasa si boses ni Brother Joey. Kaya lang inaantok. Nakahanda na ba kayo? Acts chapter 4. Inaantok verse 5. Sige. Okay. Sige. At nangyari ng kinabukasan na nagkatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matatanda at mga eskriba. At si Anas na dakilang saserdote at si Caipas at si Juan at si Alejandro at ang lahat ng kalipian ng dakilang saserdote at ng kanilang mailagay na sila sa gitna nila ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginagawa ninyo ito? Na magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno ng sabayan at matatanda, verse 9, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit na kung sa anong paraan gumaling ito. Verse 10, talastasin ninyo lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap
na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Okay, dyan muna. Dyan muna. Ganda dyan. Dyan muna. Ang ganda no. Napansin nyo ba dyan? Ang pangalan, di ba? Ito sila. Kaya anong kapangyarihan? Kaninong pangalan kayo nangangaral? Anong pangalan? Tatandaan natin itong tanong natin ano. Ah, yung sinasabi nating word, 'di ba, yung where the Bible speaks, 'di ba? Where the Bible speaks, Speak. we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Dito, tanungin natin, anong pangalan binanggit dito? Anong pangalan na ibinigay sa lupa? Sabi dito, walang ibang pangalang ibinigay. So, ang tanong diyan, ang ala ba binigay 'yon? Ang Yahweh binigay ba 'yon? Sino nagbigay nun? Ang tanong diyan, sino nagbigay ng ng Yahweh, sino nagbigay ng Jehovah? Sabi dito, walang ibang pangalan na ibinigay sa lupa. Walang iba. Anong pangalan na binanggit ito? Jesus Christ of Nazareth. So ngayon, kaya nga sinasabi niya, sinasabi ko, where the Bible speaks, we speaks. Anong sabi ng Biblia? Yun ang sasabihin natin. Ngayon, may binanggit ba dyan ng Biblia? Kaya lang nakakalungkot yung translation. Yung bagong translation. Yun ang nakakalungkot. Akala nila kasi alam niyo yung bagong translation, tandaan niyo yung salitang ito, public domain. Narinig niyo yan? Tandaan niyo. Yung public domain, ibig sabihin yan, katulad ng Mickey Mouse. Yung Mickey Mouse, public domain na yan. So gamitin mo 'yon, hindi ka na ididemanda, hindi ka na masusu. Ha? Palitan mo yung niya, gamitin mo 'yon, no? Igawin mong title na I'm Mickey Mouse. Wala na magsusu kasi mga 100 years old na 'yun eh. Ganon din ng King James. Yung King James na text, yung mga original text na Bible, yung original translation, public domain na 'yun, pwede na nilang palitan. Kaya yung PBS, pwede na sila magpalit ng mga yung points and nila doon. Pwede na lang palitan yung Lord gawin nilang Yahweh, pwedeng gawin nilang Jehovah. So public domain na yun doon tayo nagka-problema. Kaya yung lahat ng 2012, yun ang nakakalungkot. Ang isa nga dyan ang tanong dyan, okay, salita na sabihin natin Jehovah or Yahweh. Anong pinakamatandang religion? Ay, Sa Bible. syempre yung nanggaling pa sa Garden of Eden, yung Judaism. Oh, Judaism. Hindi, yung Garden of Eden, wala pang religion nun eh. Okay. Yung Pero, yung pero Judaism. Oh. Ang Judaism, tandaan natin, meron silang Bible. Ang Torah. Jewish Orthodox Bible, walang Yahweh doon, walang Jehovah. Nakuha niyo ba ko? Basahin niyo, sabi mo na. Ngayon, ang tanong dito ngayon, kung sa Bible, wala din si Jesus, hindi binanggit yung Yahweh o Jehovah, ang apostle, hindi binanggit ang Jehovah or Yahweh. Pagkatapos yung restoration movement, hindi ginamit yun. Ha? Kasi nga yung restoration movement, yan ang, sabi ko nga kay brother, sino to, yung speaker nyo, pangalan, Brother Joe Orliasa. Lyasa. sabi ko, Brother Joey, Joe Ortiz, sabi ko, Brad, ginamit ba yan sa restoration movement? Ay, hindi ko pa na check mo. Hindi ginamit. Tsaka tinanong ko, ginamit ba yan ni Mr. Hale? MBS na original? Hindi. Kasi nga, 2012 yung magandang balita eh. So, yun lang nga natin mga pang sagot.
Ginamit ba yan ni Jesus? Hindi. Ginamit ba yan ng apostles? Hindi. Ginamit ba yan ng Restoration Movement? Hindi. Ginamit ba yan ng 1901 na Bible? Hindi. Ginamit ba yan ng ng MBS? Hindi. Medyo may ubo na konti. So yan ang tanong ko sa inyo. Kung hindi ginamit ni Jesus, hindi ginamit ng apostles, hindi ginamit ng Restoration Movement, nila Barton Snow, Campbells, hindi ginamit ng 1901 Bible, hindi ginamit ni Mr. Hale, hindi ginamit sa CBS ng yung mga pioneering. Ngayon, yung 2012, doon nagsimula na. Kaya sabi ko, Brother Mel, bakit ginagamit mo yun, Brother Mel? Pinopromote mo yan. Kasi ginagamit mo yung 2012 eh. Yun ang nakakalungkot doon. Yun nang gumagamit ng magandang balita 2012, siguradong hindi nila mamimiss. Kasi ito yo, bigyan ko yung mga text ninyo ha. Tingnan niyo yung mga text. Genesis 22:14. The Lord will provide. Ha? Jehovah. Adonai. Yeah. Tapos yung Mispa Benediction 31:49. May the Lord. May the Lord. Gagawin mong may Yahweh, may Jehovah. Ano yun? May Yahweh, may Jehovah. Ano, mali yun. Tapos yung Exodus, I am at I am. Ito lang ang hindi nila na-translate. Yung 3:14. I am that I am. Hindi nila, walang nag-translate nito. Walang nag-translate nito. Pero dito yan ang yan daw ang diyan nila binasa. Pero wala nga nag-translate eh. Find me any translation ng 3:14, Exodus. Kung meron Jehovah diyan, wala nag-translate. Tapos yung Deuteronomy 10:17, God of gods, ha? Lord of lords. Isipin mo, Yahweh of Yahwehs, ano yun? Jehovah's, may sira ng ulo ninyo. Sabi ka, but my name, my Lord, yung Exodus 3, Exodus 17:15, tapos yung Psalm 23:1, ha? Oh. Tingnan mo nga dyan sa ewan ko, wala siguro kayong translation yan, Brother Joey. So, anyway, nakuha nyo ba yung yung usapan natin, yung pinag-usapan natin? 'Di ba? Nakuha nyo ba? Mhm. Tapos sabi nito, Mm-mm. wala. Tatada niya, ipabasa nyo na lang to sa kanila. Oh. Okay, paliwanag mo sa akin to, kapatid. Ito ano to? Verse by verse or word per word. Sa 4:12, pakibasa, kapatid na sino ba? Joey, pakibasa muli. Kasi naantok ka na eh. Kailangan mo ng kape. Sige, Walang Brother Joey. ibang for 12. Oh. 12. Hmm. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Okay, anong sabi ngayon? Ito, dito na lang tayo mag-focus. Walang ibang pangalang ibinigay. Ngayon, ang tanong yan, sino nagbigay ng pangalang Yahweh o Jehovah? Sinong nag-imbento niyan? Kaya dito yung 4:12 walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit. So, ibig sabihin, lahat ng pangalan ng Diyos sa silong ng langit ay hindi galing sa langit. Ang Yahweh, ang Allah, ang Jehovah hindi galing sa langit. Bakit? Walang ibinigay eh. 'Di ba common sense, kapatid? I-analyze nyo yan, kapatid. Walang inibigay eh. Tsaka yung kaligtasan Walang ibang walang ibinigay sa lupa, 'di ba? Sa ilalim ng ng langit. May binigay ba? Wala. Ano pangalan? wala. Malinaw yan Ang eh. binigay Tapos, lang. Jesus Christ eh. Sino nagbigay ng pangalan na yun? Ang anghel eh.
Tsaka ngayon 'di ba yung sa Our Father sa ano Matthew 6, ano, manalangin kayo sa pangalang ano ano sabi nga sa 6 tingnan mo nga, kapatid, tingnan natin. Kasi kailangan ano i-address to Walang ibang pangalan na ibinigay sa lupa So lahat ng pangalan na sa lupa sa Diyos ay hindi galing sa kanya. Hindi mo wala yung ubo ko. Yung tinatawag dito RSB. Pag yung na ano kayo na vaccine RSB. RSV, Revised Standard Version. Oo. Ano yun Inversion? Hindi Yung RSB. RS. Ano yun? Di ba? Respiratory, ano yun virus sa ano natin. RSV? Di ba? Oo. Ano? Yan na ngayon yan ang American Revised. COVID Nga. Yan ang resulta ng COVID. Yung apo ko nga bata pa, in-injection na ng ano kaya hindi na nawawala yung ubo RSV na yun Yun ang nakakalungkot ngayon kasi yung nagpa-vaccine tayo, 'di ba? Dalawang vaccine. Tapos may booster pa. Yung ano nyo, yung ano natin, nag-weak na yung ating lungs, nag-weak na yung ano natin. Kaya yung ubo natin, bakit balik-balik ng ubo natin? Hindi na nga Nasa vaccine na natin yun. Anyway, so nakuha nyo yung ano, yung ano, ano natin, reasoning for 12. Okay, Brother Joey, anong pangalan na ano, meron bang pangalan na ibinigay sa lupa ang Ama? Yan. Meron. Ano? Ang nakalagay dun sa ba yan? Verse 10. Mm. Talasasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na Mm. inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kaniya ay nakatintaong ito sa inyong harap na walang sakit yon. Si Jesus, si Kaya nga Jesucristo. walang ibang pangalan, 'di ba? Mm. Ang follow-up natin, 'di ba sa Philippians 2 8 to 11, 'di ba? Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang mabibig ay magsasalita. You will confess that Jesus, 'di ba? Ang ano diyan, kaya ang tanungin natin ngayon na babalik na naman tayo. Nakuha mo ni mga pagtatanong natin, brother Robert, 'di ba? Anong sabi ni Mm. Kristo? Anong pangalan? Binanggit ba 'yun? Binanggit ba ni Mr. Hale? Binanggit ba ni Mrs. Hale? Di ba? Ano, Brother Joey? Tama. Tama. Inabutan mo Mag, ba mag, sa... Yeah. Kaya yun ang maganda tanong ang ano yan eh. Kaya ang pinitanong kay brother Joe, sabi ko, Ryasa, ba't teka ba binanggit ba yun sa, sa restoration movement? Magaling siya magturo ng restoration movement Lagi niyang pinapaganito, restoration movement. Di ba? Napansin niyo ba sa mga turo niya? Sabi ko, Brad, ginamit ba yan ng restoration movement? Hindi siya nakasagot. So bakit ginagamit mo? Sabi ko sa kanya, alam mo ba, marami ka mga nakikinig sa iyo. Tapos ginamit niya pa yung Names of God na Bible 2011. Ganun din. 5,204 512 ang Yahweh. Ilang translation kaya nga yung translation kapatid. Doon tayo magkakatalunan kasi yung translation nila ginagamit yung latest. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagdodonate tayo ng Bible, hindi yung magandang balita, kundi ang Biblia tsaka yung salita ng Diyos. Kinala Brother Mike, yung ba ginagamit nyo, Brother Mike? Yes, opo. Di ba? Ito po. Wala ka nababa. Yan, oh. Yan ang dinid Yan. natin. Walang nababanggit din, di ba? Mm. Wala po, wala. Mm. Ganda. Yan ang Brother Jack, kumusta na? So, Brother Jack, ito yung namin concern kasi ako umattend din ako ng convention dito sa Amerika. Kaya ako na-encourage natin. Yung pag-attend ko ng convention,
nabanggit yung ano ng mga puti, ha? Yung ano Yahweh, sabi ko ba na nag-ano yung ano ko, sabi ko saan nila nakuha yun? So after dang ano na magsalita, in-approach ko yung ano yung ano speaker, sabi ko saan mo nakuha yan? How did you get it? Ha? Yahweh tapos may Jehovah. What text? Sabi niya doon daw sa 3:14. Exodus. Sabi ko, in Exodus 3:14, there's no translation. Walang translation yan. In fact, the one who's happy now, sabi ko, yung mga Assembly of Yahweh. Tontuwa sila dyan pag binabanggit mo yan. Ha? Parang Beetlejuice yan. Mabuti pa yung mga puti pag kinausap mo talagang ano okay. Sabi niya gano'n, okay. Search it. Marami kong puting nakausap dati gamit ng Yahweh nung nakausap ko hindi ko na naririnig. Yung mga Pilipino matigas eh. Yung mga kasama kasi natin, mga kasama natin, matatalino na, ayaw makipag-usap, Yeah. ayaw makipag-discussion. Mm. Pagka ginalang mo, tawagin mong prof, sandali, hindi na, wala na tayo sa classroom ngayon. Sasawatayin ka pa. Ayaw makipag-usap. Hindi Makipag-usap discussion. kayo. Kasi ayaw ngayong panahon ngayon, tapos ginagamit pa sa kanta, parang nangingilabot ako makinig kapatid Kinikilabutan ako kasi sabi ko, ang ako yung nagising ako sa bangungot. Ibig sabihin, pag binabangungot ako, in Jesus name na nagigising ako. Yung tao na nagagamot sa pangalan ni Jesus. Pero pati yung kanta, no, 'di ba? Napansin, meron tayong makanta, Jesus is the sweetest name of all. Yung, di ba? Ayun. Sa, 'Di ba? Oo, is all the same and 'di ba? Ang gandang kanta na Jesus. oh, Jesus. Ako nga, no? Nakalimutan ko yung awit yan. Kinakanta lagi sa summer camp yan eh. You're the sweetest name of all. Di ba? Alam nyo, yun ang i-promote natin. Alam nyo, iniisip ko, You're the kakaroon tayo ng malaking sana name. makagather tayo ng mga pastor, itong grupo natin. Mag-gather natin, magkaroon tayo ng sarili natin, hindi naman convention, conference. No, Brother Jack, puros Jesus lang. Kaya itong Acts 4, napakaganda nitong Acts 4 Basahin mo yan Tsaka Philippians 2. Ngayon, basahin natin yung following verse. Pinagbabawalan nga sila, huwag niyong gamitin yung Jesus, gamitin yung Jehovah tsaka Yahweh. Misira. Tingnan natin sa following verses. Joey, continue. Sa Let's continue. 13 hanggang 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Verse 14. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangag-usap-usapan. 16. Na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa magitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. 17. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Nabuhat ngayon, huwag na silang mangagsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. 18. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot
at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Verse 20, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. At sila nang mapagbalaan na nila ay pinakawalan palibhas ay hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila ay kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat niluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Last verse, at nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat sa kaniya'y sinabi ng mga pangulong saserdote ng matatanda. At sila nang kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa iyon. Amen. So napansin nyo, no? Diyan, pag yung ano, yung pag ito halimbawa, Brother Mike, yan, nag-Bible study, dalawa lang ang tanong dito. Ang pangalan ngayon na naririnig nyo, hindi galing sa langit. Hindi galing sa langit yan eh. Kasi walang pangalang ibinigay galing sa langit. Yung pangalan ngayon na naririnig nyo, Jehovah, Yahweh, Allah, ano pa, Hare, ha? Yan ang mga pangalan sa lupa, pero hindi binigay yan sa langit. Hindi galing sa langit yan. 'Di ba? Simple lang yan eh. Yung Porto, ano yan eh. Anong pangalan dyan? Doon sa 10, sinabi ni Brother Joey. Pakiulit, Brother Joey. 10 to 12. Yun ang napakaganda eh. 10 to 12. Acts 4, 10 to 12. Tingnan natin. Brother Mike. Naka-mute. Okay, sige po. Verse 10, sabi po rito, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Hesus Kristo na taga Nazaret. Siya ang inyong ipinako sa krus at pinatay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. 11. Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siya naging batong pundasyon. Yeah. 12. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Yan po. Parang kulang No. Parang kulang, no? Ha? Kulang. Sa kay Brother Joey. Siya yung Brother Joey yung 12. Kulang eh. Parang kulang yung sa kay Brother Mike eh. Kaya ang Biblia pa rin yung ang Biblia 1901 pa rin ang pinakamagandang translation eh. Okay, Brother Joey sa 4:12. 4:12. Ang Biblia. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Okay, tatandaan niyo yung ano yan Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit. So lahat ng pangalan dito sa silong ng langit, Hare, Allah, Shiloh, or ano pa to, Yahweh, Jehovah, Krishna. galing lang sa lupa yan eh. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Joey Krishna. Hare Krishna.
Krishna, Krishna. Are. Okay. So, hindi yan galing sa langit. Maliwanag eh. Ang galing sa langit na pangalan, Jesus. Bakit sabi natin galing sa langit yung Jesus? Ang angel Gabriel sabi niya, Maria, tatawagin mo siyang Jesus. Diba? Sino Well, nagbigay ng pangalang Jesus? Ang anghel sa langit. Galing sa langit. Kasi ang angel, messenger eh. Ito ang gagamitin mong pangalan. Ngayon, binanggit, at ang tanong natin, ang Jehovah Yahweh, binanggit ba ng angel? Ha? Ang Jehovah Yahweh, binanggit ba ni Jesus? Ang Jehovah Yahweh, hindi po. binanggit ba ni Mr. Hale? Hail. Ni Jehovah Yahweh, binanggit ba ng Restoration Movement? Sila Campbell, sino pa ba to? Brother Jack, sino pa to? Si Campbell, Let's ah, see. mm. Kaya yan ang kaya sinabi ko kay Brother Joe Aureliasa, can you find in Restoration Movement that they use this name? I will get back to you, titingnan. Hindi pa. Ay, nga ganyan, hindi na binanggit. Kaya yun ang nakakalungkot, kapatid eh. Tapos ngayon, nakikita mo sa kanta. Nakikita mo sa pinipreach na nila. Alam niyo, kulang na lang palitin si Jesus, pangalang Jesus eh. Para sila yung Sanhedrin na huwag kayong magpipreach sa pangalan ni Jesus. 'Di ba? Pinagbawal. 'Di ba? Ha? Napansin niyo ba? 'Di ba pinagbawalan niya sa Acts? Do not Hindi, say that actually name. bro, Oh. ganun na yung dating noon. Pagka hindi mo Oh. na prinate si Jesus at gusto Oh. mo nang ipalit yung Yahweh, ganun na ang trend noon. Passion. Oo nga, ganun. Kila Brother Mike, may kanta ba kayo diyong kinakanta na ba 'yon? Meron po yung ang lahat ng aking ginagawa Hmm. sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim, o Oh, Yahweh. Ay. Hmm. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Palitan nyo na lang ng Ang Panginoon. lahat ng bagay. Dapat palitan na lang ng ano yun eh. Panginoon. Ay, nilingit sa iyo. Salamat, Panginoon. Yeah. Dinidinig ako. Mabuti ba nga palitan mo ng Habang sa pangalan ni Joey o ni Jack or ni Mike or ni Robert eh. uuuring kami niyan. Huwag ganun. Kasi alam nyo bakit si Gesenius Jewish yan. Si Gesenius nung panahon na Restoration Movement, ano yan, 1800 eh. 1800 yan. Pero nauna pa sila 18. Alexander Campbell. Nung 1800, si Gesenius, walang nakikinig sa kanya. Si Gesenius, sinabi niya na alam ko na pangalan ng Diyos, pero hindi yan galing hindi siya religious. Lang siya, scholar. Ganito yan. Yung kay yung YHWH, nilagyan niya na ng A, E, I, O, U, ng vowels. Ng So bawal. siguro gawin natin Adonai. Ilagay mo yung A sa Y, Adonai, di. Tapos lagyan mo ng E, Elohim sa W. So Yahweh. Yun na nakalagay doon. Siya nag-imbento niyan. Walang nakinig sa kanya noong 1800. Kaso, nitong mga late 1960s, yung elders na gamitin na natin yan. Tapos yung mga Baptist na theological seminary, ginamit na nila yun. May nag-thesis. Ngayon, sa Baptist, dumami na yun, ginamit ng Baptist. Tapos ngayon, yung PBS, impluensya ng mga Baptist, so nilagay na rin yun. Ngayon, tayong mga COC tanga, COC sa MBS, mga tawag ko nga, TAN-GA, hindi nagre-research eh. Sabi ko, bakit TAN-GA? Sabi ko, pera talagang kayo mga TAN-GA, tapos tamad kasi hindi nagsisaliksik eh.
Dapat Tama. si ka, dapat magsasaliksik ka, hindi porke narinig mo ay gagamitin mo. Basic lang tayo. Ginamit ba ni Jesus yan? Ulitin ko ha. Ginamit ba ni Jesus yung pangalan na yan? Hindi. Ginamit ba ng apostles? Hindi. Ginamit ba ng restoration movement? Hindi. Ginamit ba ng mga angel? Hindi. Ginamit ba ng mga sa MBS? Hindi. Ginamit ba sa CBS? Hindi. Bakit gagamitin mo? Yun lang ang tanong ko doon. Ngayon, anong ginamit ni Jesus? Tatawag kayo saan sa langit? Ama. Di ba? Ama. Ano? Yes, Apo. Ama, sumasalangit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ngalan mo. Anong pangalan nun? Anong pangalang ibinigay? Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama iisa. Oh, sambahin ang pangalan mo. Ngayon na the word Ama is Aba. Hindi naman yung pag sinabi kong Aba, si Bagus, si Brother Joey, kakanta ng mga Aba songs. Iba yun. Ah. Ako Anyway, bro, yan. may option ako diyan bro kung hindi na natin matibag yan. Kasi Oh, may ugat na eh. Ang hirap oh, ng tibagin yan. oh, mahirap Although, yan. kailangan nating magpaalala. Ako ang Oh, pinaka-option ko diyan, yung nasabi ko na sa inyo na ako magpapioneering na lang ako. yeah. Yun na lang ang the best na solution ko sa sarili ko na pwede kong gawin. Mm, Kasi kung mag-approach tayo niyan, mag-open tayo niyan, lalabas na nananakit tayo, lalabas tayo yung kontrabida, mm. lalabas tayo yung kumukontra sa Eh, majority. Kaya ako, sa akin ang naisip ko, mag-pioneering na lang talaga ako. Amen, tama yan ngayon. Simula Si sa simula, magsimula at simula. mm. ang challenge diyan kay Brother Mike kasi si Brother Mike ano yan ginagamit na lalabas kontra bida si Brother Mike kasi elder di Mm. ba? Ano Brother Kasi Mike? po, ganito Tapos yung yung nangyayari sa amin, church. Pagka ako nagbabasa kasi ng sagutang pagbasa. Mm. Ngayon, pakita ko yung salitang Yahweh, pinapalitan ko ng salitang Diyos. Hindi ko binabanggit yung pangalang Yahweh. Kundi ang binabanggit Mm. ko, salitang Diyos. Amen. Ngayon, isang Tama yun. elder nagtanong sa akin, Brother Mike, bakit ang pagbasa mo hindi mo binabasa yung Yahweh? Bakit ang pinapakalitan mo ng Panginoon or Diyos? Sabi ko, yun kasi ang tama, Tama salitang Tama. Amen. yeah. Tama yan. Maganda yung ginagawa mo. Kaya nga si Brother Jack, ano ba, meron kang problema ganyan doon sa church niyo diyan? Wala. Maraming problema ganyan dito. Kasi yung Bible niyo, no, yung Bible niyo. Kaya nagdo-donate Yung tayo luma ng pa. Bible Oo, ganoon Saka Yun, conservative kami dito. Conservative kami. yeah, sila din, yun ang doon sila Manlo Katama, hindi daw nila binabanggit din yung yung Yahweh. Amen. Yung may mga churches na ganoon Ah, si Brother Joey, baka mamaya pumunta ka doon sa ano sa 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 ibang lugar, marinig mo yun Yun ang sa mga concern, kailangan kausapin nyo yung isa-isa, hindi nyo makakausap ng grupo Mm. Hindi nyo makakausap Dapat isa-isa. Dapat maintindihan ng taong kausap. Tsaka yung ma-memorize nyo ba to? Ipapakita ko sa inyo itong verse na to, yung Exodus 3:14, yun doon nagsimula yan Ako nga at ako nga. Tandaan yung verse na yun. Ako nga to, ako nga. Sino ba may magandang balita dyan? Sino? Okay, anyway, ipapakita ko sa inyo to itong verse na to. Ewan ko kung makikita nyo, i-share ko to Tandaan nyo itong verse na siguro padala ko sa inyo, mas maganda siguro padala ko Sige po. Yung mga Exodus text 3:14. 3:14. Oh. Exodus. Exodus 3. Nakikita nyo 14. itong sinishare ko? Nakikita nyo? Okay, Oh. 22. Ano nyo, i-copy nyo, makopya nyo. Tingnan nyo to, basta itong any Bible translation, itong mga napunta dito, pinalitan nila, nilagyan nilang Yahweh, Jehovah,
Dapat Lord yan eh. Lord is a title. The Lord of Lords, King of Kings, God of Gods. Ito, isipin nyo yung magandang balita. Lahat ito pinalitan ng ano eh. 10:17. Yan ang pinalitan nila. Nyo ni ako nga. Mm. Sige, to 17, tingnan mo. Sinong bumabasa? Brother Jack, ano, kita mo? Titignan ko yung aking Tagalog. Ang At taga. aking sinabi, aking alisin kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, ng Hiteo, ng Amoreo, ng Pereseo, ng Hebeo, ng Jebuseo, sa isang lupang binubukalan ng gatas at lupa. Hmm. Saan banda? Hanggang ano, sa 17. 70 na yun, sir. No. Simula mo sa ano, sa 14 14. hanggang 17. Okay, verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. Yeah. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Mhm. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakilanman at ito ang aking pinakalaala sa lahat ng mga lahi. 16. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo aking dinalaw at aking nakita ang ginawa o ginagawa sa inyo ng Ehipto. 17. Aking sinabi, aking alisin kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kanineo at ng Hiteo at ng Amoreo at ng Pereseo, ng Hebeo at ng mga Jebuseo sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Amen. Nandun lang, Saul. Oo. Amen na. So, di ba nakita nyo walang ginamit na ano doon, na Yahweh, Jehovah, walang ginamit doon. Tama. Kahit anong translation, kahit sabi mo magandang balita, yun ang binabasihan nila eh. Kaya nakakalungkot nga lang ngayon tayo, yan ang magkukos ng division, kapatid eh. Magjo-join na sila, ano eh, dalawang klase nga ng Church of Christ ngayon eh. Church of Christ, tsaka Church of Yahweh. Anong church nyo? Ha? Church of Christ. Church of Christ. Jesus nga eh. Jesus Christ eh, di ba? Hindi Church of Yahweh. Kaya ngayon eh, may kanta na si Yahweh. Ha? Yahweh dito, Yahweh doon. Kahit saan ka, pumunta ka doon, Yahweh pa rin. Ha? Hindi na maganda, kapatid. So, yun na lang ang ibig ko sabihin. Kaya sana, pangalang Jesus. Sa pangalan ni Jesus, di Kay ba? tamis. Hmm. Ibig ko laging masambit. Kasi Hindi nga, kantay Yahweh. mo nga, Brother Joey, kantay mo nga, sino ba nakakaalam ng kanta ni Jesus? Nga lang Jesus, o kay tamis. Aha, diba? Ibig kong laging masambit. Ano kasi nun? Ay, Tarara! Nakalimutan ko. pinagpis, Ayan. ngalang Yung Jesus, maganda boses ni Brother Jack. Naibig kay tamis nga lang Ang Jesus. Tuwi na'y di nagbabago. Bayan ang Sinubos, kagabundok gulod. hinaw, Purihin ngalan mo. Ibalik natin ngayon eh, pinapalitan si Jesus eh. Kaya alam mo tayo, pag ano, magkaroon tayo ng conference, lahat ang kakantahin natin yung may pangalang Jesus.
Lahat ng kanta. Okay, itong assignment nyo. Next meeting natin, either Monday or Thursday, bigyan nyo ko ng isang kanta ng may pangalang Jesus, Tagalog or English. Okay? Brother Mike, yung kantang may si Brother Mike ano din to eh. Give us a song with the name of Jesus para ipiprint natin sa ating grupo lang to. Si Brother Jack, maganda rin kumanta yan eh. Ay, Ah, maganda talaga Jesus, ang boss. Jesus, aking nais ang sa iyo'y malapit. O nga lang Jesus, sabi ni Jesus, oh, Jesus, aking nais. Aking nais ang sa iyo'y malapit. Amen. No, tama yan, Sister Nora, maganda rin yun, yung paborito din na kanta nila, Ngalang Jesus. Ang paborito ng ang Ngalang Jesus. So, bigyan natin ng paghandaan nyo isang kanta ha. Alam po, magkantahan kaya tayo next time. Next ha. Si Brother Mike Pwede, kakanta pwede, ng ha. pwede, Singing. pwede. Next Thursday. Singing Jesus name. Sige, Ha? sige, sige. Okay na? Sige. Oh, inaantok Okay, na Tapos din sa akin, si nangagawi Brother ka Joey. namin eh. Mm. okay, See you sa Monday, kapatid. Pagod. okay. Apa, Oo, apa. ako rin nga, Hindi naman, magpapahinga na mag-closing rin. prayer muna tayo. Maghapon. Mag-closing prayer Okay, muna okay. tayo. Oo. Ha? Si Sige, sige. brother Mike, i-prayer natin yung continuous prayer natin si Brother John John Tambal. Recovery sila Joselito, si Brother Puntinares, sino pa? Jerry. Si Brother Jerry Felipe, ang daming sakit. Oo. Alam mo, Matanda na. hindi, ito, saglit tayo, papakita ko sa inyo. Nilista mo na, Brother Mike, sinong natin? Ako si Lee Nagle. Mhm. Yung Jeric, kumusta na po yun? Sino? Jeric Moby. Jerry? Sino yan? Jeric Moby. Teka muna ha. No sound. Sinong no sound? Ano yun? Jack, wala kang sound. Siguro, yan, yung sa mo, sa headphone, sa speaker. Meron sir. Meron ba? May sound ako. Sabi, kasi nakita ko eh. So, teka muna ha. Ano ba yung sinabi ko kanina? Wala na, tumatanda na, nakalimutan ko na. Sa prayer. Ha? Okay, Prayer request. si Brother Jerry. Teka muna ha, inaano ko yung kay Brother Jerry, yung sakit niya, nako, nakakatakot ng nilagay ni Jerry. Sabi niya, ito i-pray natin. Brother Jerry Philippi, sabi niya, sa May 2, papasok ako ng Heart Center Hospital. Lumaki ang puso ko at may tama Ah, ko. Lumaki ang tiyan ko, nagbo-bloating na yung tiyan niya, di makahinga. Diabetic pa, may tamang kidney ko, masamang creatinine ko. Creatinine. May tama pa sa prostate ko. Pray for me ano ba? na ako. Tapos seminar ako ng Laguna, SPKK. Ah, Tapos may tubig pang lungs ko. Itong sinasabi ko sa inyo yung ang problema na Bunutin ng oxygen. ha? Bunutin ng oxygen at tinatawag na siya ng Lord. Huwag na matigas ang ulo. Ganun talaga yun. Yung perang para sa kanya, bigay na lang sa, Amen, misyonero. amen. O nga, tama nga rin yun. Alam niyo, kaya lang minsan, ang Diyos na magdi-decision sa atin eh. Ganun yun eh. Ayan. Panahon. But anyway, i-pray lang natin just in case, mahilig pa rin siyang permission to live. Sige lang, ah, Sister Terry. Oo. Nasa ka pala eh. Oo nga eh. Naka-mute ka. Oo. Ipi-pray ka na lang namin. Anong O, balita? aalis kami. Oh, Aalis kami. saan kayo punta?
Naka, O sige, pipray ka namin na. Okay na, babay na. sige, salamat. Okay, Bye-bye. magkukunin nyo kami. Okay, ingat Ingat lang. po, ingat Bye-bye. po. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Mm. Mm. So, i-continuously pray natin si Sister Terry yun eh. Yung sa Tacloban. Doon sa Tacloban, yung pastor nila Randy Llanes. Tapos yung anak niya si Christopher Llanes diyan sa Tacloban. Na namumroblema to si Christian kasi hindi niya rin katulad ni Brother Robert, hindi niya alam kung paano ikokorek yung gamit ng Yahweh. So yun din ang concern niya. Sabi ko, siguro mag-aral tayo po ganun. Hindi lang siya Hmm. So yun nakakalungkot. Kilala niyo 'di ba yung maatin si Christian Llanes tapos yung papa niya lagi na nakamotor. Sige, Brother Mike, para mag-closing na tayo. Continue sila Sister Nora. Sige. Okay, sige po. Isang magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayong dumulog sa presensya ng ating banal na Diyos. Sa gabing ito ay yuko po natin ating mga ulo, pikit po natin ating mga mata para po sa panalangin. Ama naming nasa langit, o Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang Diyos na aming sinasamba, nasa iyong lahat ng aming pangangailangan, ikaw ang nagbibigay ng lahat ng ito. Salamat po Diyos sa naging topic namin sa gabing ito, patungkol nga po sa iyong banal na pangalan. Nawa po Yes. Diyos, tulungan kami na maibahagi po ito sa ibang tao, sa ibang kapatiran, na wag naman po kaming parang kontrabida ang labas po namin, kundi mangusap ka po sa aming pagsasabihan ng mga bagay na ito. Salamat po Diyos. Gagawin mo po pagtutuwid sa pagtulong mo po sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Ganon din po Diyos, humihingi po kami ng gabay at patnubay niyo po sa araw-araw, saan man kami dumako, saan man kami pumunta. Nawa po Diyos, kalugdan mo ang aming mga sinasabi, ang aming mga sinasalita, ang aming mga ginagawa. Salamat po Panginoon sa biyaya at pagpapala din na pinagkakalob mo po sa amin. Ganon din po Diyos, patuloy namin inilalapit po sa iyo si Junjun Tambal sa kanya pong sakit, karamdaman. Kayo po ang nakababatid ng lahat ng ito para po sa kanyang kagalingan. Ganon din po si Pastor Felipe. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos. Pakipo mo po siya ng iyong mapagpalang kamay upang sa ganon sila po ay gumaling sa kanyang sakit karamdaman. Alam po naman namin, O Diyos, sa inyo ay walang imposible. Lahat ay kaya niyong gawin, lalong higit sa ikagagaling namin sa aming mga sakit karamdaman. Ama, salamat po sa pagpapagaling na ipagkakalob mo po sa kanila. Ganon din po si Sister Teresa. Siya po ay may lakad ngayon. Dalangin po namin ang gabay at patnubay mo. Ang pagliligtas mo po sa kanya habang siya po ay nasa daan o anumang pahamakan ay wag naman po mangyari po sa kanya. Kundi ang maging gabay at patnubay po ay kayo na siyang maghahatid sa kanya kung saan man siya pupunta at makabalik po siya ng maayos at mapayapa sa kanyang pinanggalingan na tahanan. Ama, salamat po at patuloy po Diyos sa aming mga kapatid na nagpapagaling po sa kanilang karamdaman. Nawa po Diyos, panatilihin mo po ang maayos nilang kalusugan. Ganon din po sa amin o Diyos na sama-samang nag-aaral na yung banal na salitang ito. Tulungan mo po kami sa aming mga pangailangan, lalong higit ang aming mga kalusugan din po. Nawa po o Diyos, maging malakas po kami sa bawat araw. Sa pagising namin sa umaga, diyan po o Diyos, ang maayos namin pakiramdam, malayo sa anumang sakit o anumang uri ng karamdaman. Ama, salamat po sa gabing ito. Patuloy po o Diyos. Kayo po ang nais namin na laging makasama sa aming mga gawain. Kaya nakikiusap po kami sa iyo, Diyos. Nawa po, tulungan mo po kami sa lahat ng aming pinaplano, sa lahat ng aming iniisip, sa lahat po ng aming binabalak. Nawa po, Diyos, pangunahan mo po kami, lalong higit ang gawain ito. Ama, purihin ka, dakilain ka. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Amen.
Amen. Amen. Sige, magkikita tayo. Kung merong makaka-prepare ng kanta sa Monday, parang Yes. special number tungkol kay Jesus. Ganda. Kung nag-iisa Uh-huh. at nalulumbay. Dahil Ah, hirap ba- ina. Babay na. Ah, Matulog na kayo. Bye-bye. See you Monday. God bless. See you. See you.